ate. Sigurado ka? Ito, magugustuhan ng kaibigan ko? Oo, sigurado ako. Ang ganda-ganda niya no? Okay yan. Kapag binigay niya ba to sa girlfriend niya, siguradong mapapa-oo yun. Oo, sigurado ako. Ikaw wala kang tiwala sa akin no? Sige. Okay, maganda. Siguradong pasok to sa taste mo, ha? Ay, ang kulit. Oo nga. Gutom na ako. Pakainin mo na ako. Pwede Okay. naman ba yun, di ba? Sige. Halika na. Ano ulit? Diba? Ganda-ganda naman dito. Isa pa. Tapos, Paano ulit? Nakakatawa talaga si Beauty. Ate. Halika na. Rika, halika, join us. Ay, hindi na. Mukhang hindi naman talaga ako invited eh. Obviously, wala namang nakareserve na upuan para sa akin. Ituloy nyo na lang yung kasiyahan ninyo. Anak, ate naman. Huwag kang lalapit sa akin, Cecilia. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo pag lumapit ka sa akin. Ate, huwag ka nang umalis. Mas matatahimik kayo lahat dito kung wala ako. Ate, hindi pa rin buo pag wala ka. Ate, pamilya din kita. Din? Pamilya din, Cecilia? Dati ako lang ang pamilya mo. Alam mo, ate, hindi na kita maintindihan eh. Yun na nga ang problema eh. Dumating lang sila, hindi mo na ako maintindihan. Hindi na tayo magkaintindihan. Eh di pa intindi mo, ate, gusto ko maintindihan. Simple lang. Tapos na ang papel ko sa buhay mo, Cecilia. Pagod na rin naman ako. Hindi ko na kaya tumayong nanay at tatay mo. Hindi mo na ako kailangan. Ate, buong buhay ko kinailangan kita. At kakailanganin kita bilang kapatid. Pero wala naman kasi kailangan magbago dahil nandito na sila nanay at tatay eh. Ate, sa dami ng mga sinakripisyo at binigay mo sa akin, iisa na lang hihilingin ko sa'yo. Isa na lang, ate. Sana naman, patutuhan mong yakapin yung mga pagbabago sa buhay natin. Sa buhay ko. Kasama na dun yung mga bagong tao sa buhay ko. Sana rin natin matanggap mo na may ibang tao na pwede magmahal sa akin, ate, hindi lang ikaw. Mga taong gusto ko ring mahalin. Ate, nakikusap ako sa'yo. Ate. Ate. Rika, bakit? Bakit hindi kayo sumagot sa mga bakit ninyo, Nay? Tutal kayo nagsimula. Simula nang dumating kami, wala ka ng ibang pinakita kundi puro angas. Sa bawat pagkakataon na pwede mong ipakita na hindi ka natutuwa sa pagbalik namin, ginagawa mo. Mahigit 20 taon kayong nawala, Nay. Ano bang gusto niyong gawin ko? Tumambling ako sa tuwa? Hindi ko alam kung meron kaming dapat asahan at kung anong dapat namin asahan. Pero sana naman, anak, bigyan mo kami ng konting lugar sa buhay mo. Pamilya mo pa rin kami. Sana wag mo kaming pahirapan. Nahihirapan ho ba kayo? Sorry ha. Pero kasi nung umalis kayo, mas nahirapan ako. Hanggang kailan mo sa amin isusumbat yan? Hindi ko alam. Pero ito lang ang alam ko. Nung umalis kayo, wala ako ibang ginawa kundi ang hintayin ang pagbabalik ninyo.
Hanggang sa nasanay na lang ako wala na kayo sa tabi ko. Bakit, Nay? Sino bang anak ang ginustong wala siyang nanay at tatay? Sino bang anak ang ginustong siya ang tumayong nanay at tatay ng kapatid niya? Hindi namin kayo pinabayaan. Sa maraming bagay, hindi. Pero sa isang bagay, oo. Sa tuwing natawag kayo, isa lang ang naririnig ko sa inyo. Huwag mo pababayaan si Cecil. Alagaan mo mabuti yung kapatid mo, ha? Naisip niyo ba akong tanungin? O ako? Nangangailangan ng pag-aalaga? O kung meron bang nag-aalaga sa akin? O tapos ngayon babalik kayo? Na parang wala na. Okay na uli, game na, kami na uli ang magulang ninyo. At nga pala, paalam ko lang, no? May bonus. May kapatid kang bago. Hindi ba dapat ganun lang kadali? Kasi nga, pamilya. Kung ano man ang ginawa mo kay Cecil, di ba para sa pamilya yun, anak? At buong buhay kong ipagpapasalamat yun. Ngayon, kung ano man ang naging pagkukulang namin ng tatay mo, humihingi ako ng tawad. Pero kung yan ang dahilan kung bakit galit ka sa mundo at sa pamilya, nakakalungkot naman. Kasi kami pa ngayon ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Nakakalungkot talaga, Nay. Rika! Naiintindihan ko naman si ate. Alam ko at pinahahalagahan ko lahat ng mga sakripisyo niya. Pero kasi, parang ako naman yung hindi niya naiintindihan eh. Na yung inalagaan niyang kapatid, malaki na. May sarili ng isip, marunong nang magdesisyon. Cecil, huwag mo kasing salubungin ng galit ng ate mo. Eh syempre, pakiramdam niya. Mag-isa siya. Pinagkakaisahan, pinagtutulungan. Kaya siya nagkakaganon. Ang mabuti pa, suyuin mo ang ate mo. Eh, total, pareho naman kayo ugali, di ba? Ang gusto niyo nililigaw-ligawan kayo. Imposible naman na mabasted ka nun. Dahil alam ko, na alam mo, na mahal ka niya. Sobra. Teka. Ako, kailan mo ako sasagutin? Bakit? Kailan ka ba nanligaw? Ay, anong kailan ako nang ligaw? Halos mamatay na lahat ng itik ko at maubos na ang balat ko sa balutan kakabigay sa'yo. Tapos, sasabihan mo ako ng kailan ako nang ligaw? Ayun! Yun siguro ang dahilan kung bakit laging high blood si ate dahil sa pagpapakain mo ng balot sa kanya. Pero kailan mo ako sasagutin? Bukas, pag may dala kang balot. Kaya magdala ka. Balot?